Magandang araw mga bata! Sa araling ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa komunidad ko, kikilalanin ko. Kilala mo na ba ang iyong komunidad? Halika, samahan mo ako at ating itong mas kilalanin pa. Sa araling ito, maglalakbay ka sa sarili mong komunidad upang alamin ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Huwag kayong mag-alala, tuturuan ko kayo at gagabayan ko kayo upang maisagawa ito. Sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang maitatala ang mga nakalap na impormasyon tungkol sa komunidad. Masasabi o maipahahayag ang mga batayang impormasyon tungkol sa komunidad. At makabubuo ng paglalahad tungkol sa nakalap na impormasyon ukol sa komunidad. Alam mo ba ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong komunidad? Saan maaaring kunin ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong komunidad? Narito ang isang kwento. Atin itong basahing mabuti upang maitala ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Makinig ng mabuti at tandaan ang mga babanggiting mahalagang salita. Ang kwento ay pinamagatang Ang Aking Komunidad. Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Tama, Ang Aking Komunidad. Handa ka na ba? Atin na itong simulan. Nakatira ako sa Barangay San Gabriel. Kahit maraming pamilya ang nakatira rito, malinis pa rin ang kapaligiran. Ano nga po ang tawag sa kanilang barangay? Tama, Barangay San Gabriel. Lahat ng mamamayan ay tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat isa. Malaki ang populasyon nito, ngunit nagkakaisa ang mga tao rito. Si Ginoong Manuel de la Rosa ang pinuno dito. Ang populasyon ng Barangay San Gabriel? Tama, malaki ang populasyon dito. Sino nga po ang kanilang pinuno? Tama, si Ginoong Manuel de la Rosa. May iba-ibang grupong etniko sa aking komunidad. May mga Ilocano, Muslim, Igorot, Tagalog, Pampango, at Bicolano. Ano-anong grupong etniko ang kinabibilangan ng mga tao sa Barangay San Gabriel? Isa-isahin natin itong muli. Ang grupong etniko na matatagpuan dito ay Ilocano, Muslim, Igorot, Tagalog, Pampango, at Bicolano. Tandaan, ang lahat ng tao ay may kani-kaniyang etniko na kinabibilangan. Maaaring magkakaiba ang etniko ng bawat tao sa isang komunidad. Kung kaya naman, iba-iba rin ang wika na sinasalita ng mga tao sa isang komunidad o barangay. Iba-iba man ang pinagmulan at wikang sinasalita, kaming lahat ay pinagbubuklod ng aming pananampalataya sa iisang Diyos. Pare-pareho ba ng wika na sinasalita ang mga tao sa Barangay San Gabriel? Tama.
magkakaiba sila ng wikang sinasalita. May Iglesia ni Cristo, Katoliko, Muslim, at iba pang relihiyon, subalit hindi ito hadlang sa mapayapang samahan ng bawat isa sa aking komunidad. Ano-ano ang relihiyon ng mga tao sa komunidad o barangay ng San Gabriel? Tama, may Iglesia ni Cristo, Katoliko at Muslim. Ating tandaan, may mga batayang impormasyon ang bawat komunidad na dapat malaman at tandaan. Ang mga batayang impormasyon na ito ay pangalan ng barangay, populasyon, pinuno, wika, at mga grupong etniko at relihiyon. Nabanggit ba ang mga ito sa ating kwento? Mahusay, talagang pinakinggan mong maigi ang aking kwento. Mahalagang alam natin ang mga batayang impormasyon ng ating komunidad sapagkat dito tayo nabibilang at namumuhay. Sukati natin ang inyong pakikinig. Sagutin ang bawat katanungan patungkol sa ating binasa. Maaari mo ulit kuhanin ang iyong kwaderno at doon itala ang iyong sagot upang mapag-isipang mabuti ang iyong kasagutan. Unang tanong, ano-anong batayang impormasyon ang isinasaad sa kwento? Isa-isahin ang mga ito. Ikalawang katanungan, mayroon bang pangkat etniko sa iyong komunidad na katulad ng nasa kwento? Ikatlong katanungan, sa anong pangkat ka nabibilang? Kaapat, anong relihiyon ang kinabibilangan mo? At para naman sa ikalimang katanungan, bakit kailangang malaman mo ang mga batayang impormasyong ito? Yun lamang para sa ating aralin ngayong araw, naway marami kayong natutunan at maibahagi pa sa iba pang mag-aaral. Muli, maraming salamat!